Soul! Welcome back to my channel. This is Ame from Japan, Kabayan, Pisces. This reading is for you, 1 to 15, February 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Anak, dito ka. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. General reading tayo, iba ang personal reading at ang general reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, nangyayari, or mangyayari para use your own intuition, nawakan natin ating isipan. Kung hindi nag-resonate sa'yo at hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo energy. Ito, okay? Lawakan nyo ang inyong mga isipan. Parang nakakita ka ng mga ganitong number, repeating number. Ano? We have the 222, apat siya, no? Ganda, oh. And the 999. Lesson learned, tsaka feminine forces. And also, we have the 551, hold your vision. Okay? Mga manifestation yan, abundance, money, dreams, or vision, and prosperity. Unahin natin itong si feminine. Maring related sa itong mga number na to, diba? 2, 4, 6, 8 is the abundance, and we have the 999. Ibig sabihin, this is a fulfillment. No, nakita ko dito. Tingnan natin. Pero yun ito, kailangan mong matuto. Feminine, relationship, balance, prosperity, efficiency, patience, humility. Hindi lang ito, relationship is hindi lang siya sa boyfriend, girlfriend, asawa, no? Maaaring sa mga kasama sa trabaho, kaibigan, pinsan, ano man yan, no? You can do everything by yourself. But life is to be shared. Ano niyo naman siguro yun, share. Partner up with the right spirit, okay? And you'll become a force. Honor, commitment, and people around. Don't judge. Listen. Kasi balancing to eh. You need to balance. Balancing is also the duality ng partnership nyo, kung sino man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And you need mong magkaroon ng structure in life, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan dito is communication, harmony, and syempre, kailangan ng action to accomplish something in your life. Yun yung mga nakikita ko dyan. Now, the 999 lesson learned. Ano to? Culmination, result, benefit, reflection, and completion. Siguro may mga marereflect kayo from the past situation, ganyan. And you need to learn from that lesson, no? Sa nakita ko dito. Take stock on your accomplishment and how you arrive at them. Kailangan mo talaga ng ganun, no? This is a reminder to maintain optimism and drive toward your goal. Okay? Maintain your momentum and know that the power of heaven have your back. You made it and the reward goes to you. Kung ano man yan at sa ang aspeto ng buhay mo. Energy ni Pisces. Vision. Ayan, kailangan tumitilang po. Oh! Bakit? Ano po yun? Anong ibig sabihin? Okay. Okay, sa ngayon, ang energy mo ngayon is medyo weak. Ang nakikita ko dito, no? Medyo, 1 to 15, hindi ko alam, I hope wala, ano? I hope wala namang may sakit sa inyo o makakaroon kayo ng mga, daroy. Mga basta masamang pakiramdam, ganyan. I hope walang ganun. And then, ang energy mo, yun nga, medyo magiging weak yung energy mo sa nakita ko dito. And, may mga sitwasyon na manipulate ka nung sitwasyon na yun. Either sa karelasyon mo, sa mga kasama mo sa trabaho, ganyan. Sa mga importante sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Also, sa iba sa inyo, maaring by the money, no? Sa nakita ko dito. And then, may nakikita rin ako dito na may mga sitwasyon na maaring hindi, you manifesting something pero hindi siya kaagad-agad magaganap o mangyayari dito, no? Sa nakikita ko dito.
may mga hinihiling kayo sa taas na hindi siya mag-granted. And also, nakikita ko rin na maaring ikaw or vice versa, nakikita ko na magkakaroon ng selosan. Lalaki man yan o babae. Sa kasama man sa trabaho yan o sino man siya. Magkakaroon ng selosan. May tao dito, ako nakikita dito na maaring either malinglang ka ng situation or may tao na mangliling lang sa'yo. Sa nakita ko dito. Yeah, may pangliling lang. Kumbaga may tao dito na ginagawa niya yung lahat niya. Magaling siya magsalita, ganyan, very funny. Tapos, parang they doing best, tapos pinapakita niya sa'yo na they care, ganyan. Pero, hindi yung pagliling lang ng tao na to, no? So, iba naman sa inyo is maaring ikaw or vice versa is magkakaroon ng pagdududa sa isang tao, no? Sa nakita ko dito. Kakaroon ka daw ng pagdududa or siya is magdududa rin sa'yo. Sa nakita ko, kasi same yung energy nyo dito na nakita ko dito. Nagkakaroon ng limitasyon o limitado yung mga galaw o kilos mo this time sa nakikita ko sa dito. May mga gusto kang i-pursue na isang sitwasyon, pero sa tingin ko is you're still waiting pa. Parang wala pa yung totally decision making doon sa sitwasyon na yun. Nag-ingat ka sa mga mangliling lang, no? And then, may mga iba sa inyo is may mga i-illusionin daw kayo by the 1 to 15 sa nakita ko dito. Ingat din kayo kasi may nakikita ko dito na tao na very unfaithful, yung iba magiging moody-moody pala. Kuhanin mo lang sa yung iba dito by this week, 1 to 15 is maaari magkakaroon kayo ng moody type. Tapos, may nakikita rin ako dito na tao na unfaithful. Iba dito, maaring mabuli kayo o ikaw ang mambuli, ganyan. May nakita rin ako dito na taong makasarili, ganyan, may tao na mangangako siya sa'yo o ikaw ang mangangako doon. Anak, dito. Hama na yun. Na maaring ito is hindi matupad. Pangako na maaring mapako, ganyan. Ikaw or vice versa ha. Kunin mo lang yung sa'yo doon, binibigay ko na sa inyo yung ano. And then also, may tao dito na no, medyo masungit dito. Sana walang magkaroon ng trouble by 1 to 15. Malaki man o maliit yung trouble na yan, o pagkainis o galit man niya, sana wala. May taong magiging bitter, ikaw or vice versa, ako nakikita dito. Taong abusuduhin mo o abusuduhin ka. No, anak, ano ba naman? Yun. I hope hindi lahat kayo. Yun, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Parang may tao ako nakikita na mga ngatwiran sa iyo pero wala sa katwiran. Or maari ikaw mga ngatwiran ka pero wala sa katwiran. May mga pinag-usapan na hindi matutupad o mangyayari. Ingat ka rin dito ha kasi may ikaw. Sana hindi naman ikaw kasi may insecurity ako nakikita. May insecure daw sa'yo. Ano ang parating kay Pisces? Baka ikaw, makaramdam ka ng insecurity. Diba? Parating sa kanya, hindi maganda. Umpisa pa lang, hindi na maganda. Okay. Ano lang pong ibig nyo sabihin? Ano po? Okay, thank you. Okay, ang parating sa'yo is maaring may tao nakakausap sa'yo, no? Na maaring ayain ka niya. Or, ikaw,
vice versa tayo. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is you want to be independent or gusto mo munang mag-isa. So nakita ko dito. Ganyan. Parang hindi ka makikipag-socialize muna for your friend or andi yung sitwasyon na may iba kang plano sa buhay mo o sa sarili mo, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, is sabi dito is meron chismis or pinag-uusapan ka raw o pag-uusapan ka ng mga kaibigan mo, ng mga kasama mo sa trabaho, o ng sino man ito. No? Magkakaroon ng mga frustration sa iba, yan ang parating sa inyo. Maaring may makakausap ka o na maaring sasabihin siya sa'yo na tapos medyo may frustrate ka doon, no? Doon sa sasabihin niya. And then, magkakaroon sa inyo sa iba ng isolation sa sarili sa nakikita ko ito. May mga biglaang mangyayari din. Biglaang mangyayari na ayain ka, umalis, pero mag-iisip ka, ganyan. Sa nakita ko dito. Merong isang situation or there's an idea ako nakikita na I hope hindi ikaw or I hope hindi ikaw. Kasi mayroon daw tao dito na magiging maiksi yung pasensya niya. O maiksi talaga yung pasensya niya. Baka isa sa malapit sa'yo maiksi yung pasensya niya. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat iwasan ito. Bakit kaya ganito yung card mo? Medyo hindi ko feel. Hindi ko feel. May ganun ate. Okay. Hindi maganda. Ibig sabihin, hindi maganda yung lumalabas na card. This is not a negative This is a warning para sa iyo. To ha. Yung mga gusto lang na positive ang marinig nila, pwede na kayong the door is open. Okay? Kung ayaw nyo makarinig ng warning na galing sa taas, gusto nyo lang makarinig ng positive. Pwede na, alam nyo na gagawin nyo. Strange. Okay. Ang iwasan mo daw is ang sabi kasi dito, alagaan mo yung sarili mo eh. Hindi ko alam why. Kanina ko pa nakikita yung weakness mo, yung weak energy mo dito, nakikita ko. Sana hindi kayo lahat, no? Pero ang sabi dito, you need to take care of yourself kasi medyo weak talaga yung energy na nakikita ko sa'yo dito. And then, also, maari din na may iwasan mo. Teka lang. Ikuhukayin ko to ha. Kasi parang may something dito sa card mo eh. Ano po yun? Ano yung sinasabi niya? Oh. Okay. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na ang weak talaga, ang weak talaga, promise, ang weak. Ang sabi dito, umiwas ka sa mga tao o sa tao o sa sitwasyon na hindi siya magiging okay or bad situation o bad na mga tao, ganyan. Yung parang mga walang layunin sa buhay. Ganon. O kaya, wag kang gagawa ng isang bagay o sitwasyon mo na hindi good yung layunin na yon o hindi good yung sitwasyon na yon. Yun ang sinasabi. Umiwas ka sa mga tao na walang layunin kundi
for a while thinking, hindi nag-iisip ng mga future, ganun. Sa nakita ko dito, yung umiwas ka daw sa mga tao na ganun. Ganyan. Tsaka, alagaan mo daw yung sarili mo. Sinasabi dito, kailangan daw, you need to take it action or focus ka sa isang mga goals mo to make it real. Ganyan. And you need to be aware, no? You need to be aware sa mga kausap mo, sa mga makakasama mo, sa sarili mo, sa health mo. Ang sinasabi dito, kailangan mo magkaroon daw ng mga bagong plano or kailangan mo is a good, healthy lifestyle in your life. Ayun ang sinasabi. Kumaga, iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi nakakagood sa'yo. Ganyan. Ay, ano ba yan, anak? Inano ko sa ulo ko. Parang may basa. Nako, anak, inano mo yung ulo ko, ah. Paliligo lang ni mami. Nako. Ito, ligo again. Tingnan natin ang love ni Pisces. Kasi ang nakikita ko kasi dito, may tao dito na needs niya na maaring may mag-aya sa'yo. Maaring tatlo kayo, pang-apat ka, or tatlo yung pangatlo ka. No? Na maaring may mag-aya sa'yo tao kasi dito sa nakita ko. Pero, ang nakita ko doon sa sitwasyon na yon is wala silang layunin. Parang, siguro may layunin sila to be happy, ganyan. Pero ang nakikita ko kasi doon sa kanina, sa iba ha, maaring karelasyon mo to ha. Sa iba is a friend or kasama sa trabaho. Sa iba, karelasyon mo to. Hindi man sila tatlo, dalawa, ganyan. Kuhanin mo sa'yo. Sa iba, karelasyon mo yan o kaya kapatid mo, ganyan. Na nakikita ko na walang layunin yung tao na yon. Kundi siguro, ano lang, for happiness, ganyan. For a while happiness, not thinking to the future. Sa nakikita ko dito. Yun. Ang nakikita ko dito. Maring gusto sa karelasyon mo, ganun din. O kaya sa kasama mo sa trabaho, sa kaibigan mo, ganun din. Tingnan natin when it comes to your love. Umiwas ka daw sa sitwasyon na magiging ganun ang magiging resulta. Kasi at the end, ikaw din ang matatalo ng sitwasyon na yun. Kasi yung iba dito siguro kapag konting aya sa inyo, go ka. O sa iba naman, maaring ayaw nyo rin. Kasi nandito ka, iba dito nandito eh. Na parang gusto niya ng alone time, gusto niya ng sarili niya lang muna. Diba dito yung nabasa ko kanina. Ganun. Yung iba naman, parang siguro meron kayong mga nakakasalamuhan na medyo nagiging bad influence sa inyo, ganyan. O sa anak nyo, o sa sarili nyo, ganyan. O karelasyon nyo. Tingnan natin ang love ni Pisces. Kuhanin mo ko sa ang aspeto ng buhay mo yan. When it comes to love. Love is sa lahat to, ha. Oh, okay. 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 Iba sa inyo, ano eh, no? Wala. Sa inyo, walang love. Kumbaga, siguro iba, sa iba kung may asawa kayo, andito kayo sa sitwasyon na nagiging patient kayo sa inyong karelasyon. Sa iba naman dito is wala akong nakikita. No? Yan. Iba dito kasi you have a boundary. Kasi you want to be happy. Ganyan. Sa nakita ko dito. Iba naman sa inyo is maaring yung inyong relasyon is maaring may lamat na. Pero, you still keep to given hard work and effort yun sa sitwasyon na yun, no? Kung kayo is mag-asawa o magkarelasyon. Nandun ka pa rin. Pinipilit mo pa rin yung sitwasyon na maging maganda, yung relationship nyo. Sa iba naman sa inyo is maaring single kayo. Sa nakita ko dito kayo, kasi you have a boundary. Maaring in the past, ganyan, nagkaroon talaga ng mga broken promises, broken o mga broken friendship man yan kayo o kasi merong mga ano, 'di ba? Friend with benefit, mga ganyan, 'di ba? O kaya sa iba naman is nagkaroon ng mga sad memories ako nakikita dito, no? Na maaring ngayon is you are moving on with your own ang nakikita ko dito and you're starting sa iyong buhay ngayon, no?
Kumbaga dito nga sa mga sitwasyon mo na may mga exciting situation ka na ginagawa na ikinasasaya mo. Ngayon nakikita ko dito. Maaring nilet go mo na yung mga the past relationship mo. If ever na meron ka, no? Kasi you do your own na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung kayo in a relationship, sa nakita ko na ganun din. Kumbaga may mga situation na relasyon na may lamat na pero pinipilit pa rin na magtiis doon sa relasyon na yon, or andun talaga yung sitwasyon na iniintindi mo na lang yung sitwasyon. Pero ang nakita ko is you are stuck. Pero you always giving an effort and hard work doon sa relationship na yun. Kasi umaasa ka na maaring magkakaroon pa rin ng growth doon sa isang relationship. Yung iba naman sa inyo is maaring may tao na nagkakaroon ng simpatya. Kumbaga curious siya sa'yo. Ganyan. Yung iba sa inyo, sa nakita ko dito. Or ikaw yun, no? Tingnan natin ang iyong kaperahan, Pisces. Ay, dalawa agad. Ganun. Ganito talaga yung niya, pera niya. Tingnan natin. Bakit po? Bakit po? Okay. When it comes to money, sa money nyo, medyo iba dito, may problema yun, no? Iba sa inyo may problema sa money. Ang nakikita ko dito is, iba sa inyo maaaring nag-iipon kayo for your travel, sa nakita ko dito, o yung mga lakad-lakad kayo. Sabi dito, when it comes to money, handun yung, yes, yung illusioning, syempre, medyo malungkot yung pera, no? Ang sinasabi dito, kailangan mo daw when it comes to money is, kailangan mo mag-transform or kailangan mong mag-save ng money ngayon. Kumbaga, mag-ipon ka ng money. Kailangan sa'yo is a healthy lifestyle, mga bagong plano ang kailangan mo ngayon, kailangan mag-forward to growth yung money mo. Sa nakita ko to, mag-try ka ng mga bagay-bagay. Kalma, gusto mo mag-ipon ka, ganyan. Sa nakita ko dito, siguro iba sa inyo, night shift kayo. Ang nakita ko ito, kailangan mo daw ng new beginning, diba? Kailangan mong mag-reset ng mga plano. This time, sa nakikita ko dito, kailangan is transformation. Kailangan mo ng changes sa pagpapatakbo ng buhay mo. May mga sitwasyon o bagay, when it comes to handling your money, is kailangan mong i-end yun para magkaroon ng magandang resulta at the end. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng renewal to handling your situation. I-let go, may mga dapat na i-let go na hindi makakagood sa'yo at kailangan mo ng revert. Kumbaga, kailangan mo mag-start muli. Ganyan ang sinasabi dito. Ng panibagong plano or pag-ipon ka na uli, ganyan. Hindi ko pa nakikita yung growth niya, pero kailangan mong may baguhin sa pag-handle ng money mo. Advice, universe. Kailangan mong i-develop yung iyong sarili to handling sa iyong kaperahan. Advice sa'yo. Bakit po? Okay, thank you. Okay, ang advice sa'yo is you need to start a new horizon in your life, be independent, maging kontento, and then value yourself, value your alone time, value your energy, protect your energy, ang sinasabi dito. At sinasabi rin dito na mag-trust ka daw sa sarili mo. Sa sarili mo, and then also balancing. Kasi ang nakikita ko dito is balance ka. And then, syempre, also sinasabi niya dito na hindi mo kailangan yung ibang tao
para magkaroon ka ng makakasama lang in life sa nakikita ko to. Kasi why? Meron kasi ako ditong tao na nakikita na hindi siya compatible sa'yo, no? Parang merong mga tao or may tao ako nakikita dito na, hin, na hindi siya para sa'yo. Kumbaga, ginagamit ka lang. Maring kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, o karelasyon mo to, no? Hindi yung pagbabackstab sa nakikita ko dito, pero you value this person o itong mga tao na to. Ganun. Pero ang nakikita ko sa kanila is more on, parang kanya-kanya kayo, no? Independent ka, independent din siya. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is, i-value mo daw yung mga tao na magbibigay sa'yo na magpapahalaga. Magulang mo, kapatid mo, ganyan. Isipin mo rin daw yung mga parte na yun. Sinasabi to. Yun. Kumbaga, sabi nga dito na iwasan mo yung mga tao na mga walang magandang layunin in life, no? Or ikaw din. Siyempre, ganun din ang sinasabi. Kailangan mo ngayon is a new horizon in life. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo at tiwala sa mga magbibigay ng payo sa'yo. Yun ang sinasabi dito. Tsaka sinasabi dito parang kasi yung iba sa inyo, parang you are the leader of your life. Alam mo yun? Lahat naman tayo, we are the leader of life. Alam ko naman yun. Pero ang nakikita ko kasi dito, parang wala kang trust or kasi walang trust ako nakikita. Ikaw or vice versa ha. Walang trust ka sa ibang tao. Parang halimbawa, or vice versa, halimbawa may nagpayo. Iba dito kapatid nyo ha. Halimbawa nagpayo ka or nagpayo siya sa'yo, parang hindi mo siya papakinggan. O yung tao na yun, hindi niya papakinggan niya. Ganun. Wala yung trust na yun sa nakikita ko dito. May mga tao na incompatible, hindi compatible sa'yo. Nagkaroon ng mga breakup, no, sa iba dito. As in, nakita ko kasi single yung iba. Pero tandaan mo rin na may mga tao na hindi sila pwede pagkatiwalaan. At maaring hindi ka rin nagtitiwala. Diba? Ganun. May tao nang gagamit ginagamit ka lang. Yun. Arigato namaste, God bless.